Maraming mga kung ano-anong theologies that very often confuse people instead of give them a sense of security. Kaya dapat kahit ano ang nararating ng ating pag-aaral, kung gaano ka-complicated ang ating mga interpretations of Scripture, we must every now and then go back to the basics and review what's truly important. For instance, the issue of security and safety. Who is safe? Who is secure? Lahat ng ginagawa ng mga tao to secure themselves. People do many things so that they might be able to secure the future of their children, to secure their homes from thieves, to secure their much later years from needs and wants. Ang may mahalagang tanong na ito ay sinagot ng Panginoon, who is really secure? Heavenly Father, thank you for your kindness and goodness. Thank you for your love. Forgive us our sins. We come to you, Father, recognizing our need of you. Kahit anong pagsisikap namin, kami kinakapos. Kaya lumalapit kaming kinikilala ang aming kakulangan, humihingi ng patawad, humihingi ng pagpupuno nyo. Dalangin namin, Panginoon, bumukas ang mata namin sa mga bagay na kuminsan sa kasimplihan, hindi na namin nakikita. Sa paghahanap namin ng maraming mga complicated things, we forget that the most important things are the basic ones. Teach us today. Help us to review what's truly important. Lead us. Correct us. Empower us. Heal our spiritual infirmities. Make your blessings known to us. Father, be our speaker. Use your servant only as your humble footstool, but be the speaker. Let your Spirit touch all of us. Empower us, and we bless your name. We glorify you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Who do we usually call secure? Kung minsan makakarinig ka ng mga kamag-anak, uy, yumaman na si ganito, secure na siya. Magaling ang mapapangasawa ni ganyan, secure na siya. O kaya marami na siyang savings. People that we usually call secure are those who have great wealth, those who have great health, or great relations. Pero yung maraming mga wealth, tanungin mo rin, marami ring insecurity. Kahit yung mga healthy, marami pa ring insecurity. I have talked to a very, very beautiful woman once who was insecure about a certain part of her anatomy. Well, she was already a celebrated beauty. Wala namang tao na kung susukatin niya yung sarili niya sa lahat ng panukatan ng mundo, masasabi niya, ako secure. But who is really secure according to the Lord? Luke 12:13 to 21 from the New International Version. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my mother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" So ang Panginoon ay nagpapagaling, nagtuturo ng kaligtasan, nagpapalaya sa masasamang espiritu. Biglang mayroong isang lalaki na ang inilalapit sa kanya ay isang very, very earthly issue. Nagkakagalit sila sa mamanahin o minana sa kanilang namatay na magulang. Marahil siya nilamangan ng kanyang kapatid o gusto niyang makalamang. At gusto niya gamitin ang personalidad ni Jesus bilang kilalang guro at manggagamot para ayusin yung hidwaan nila na financial. At sabi ng Panginoon, sino naman nagsabi na trabaho ko yan, na minister ko to judge between you? Siyempre, kung meron akong papanigan sa inyo, hindi na ako magiging Lord of both of you. Meron na isang lalayuan loob, at saka hindi yan ang dahilan ng pagparito ko. Verse 15, Then he said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." Sabi, mag-ingat kayo. Huwag kayong papadaya sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang security wala sa dinami-rami ng iyong ari-arian na paghahatian, kikitain o maitatago. Napakatamang okasyon yun para ipaalala. Kasi ang Panginoon noon ay nagpapagaling ng may sakit. Nagpapalaya sa mga inaalihan ng masasamang espiritu, at higit sa lahat, nagtuturo ng daan sa buhay na walang hanggan
Pagkatapos yung taas ng kanyang turo, gustong ibaba nung isang tao sa crowd na yon sa mga bagay na panandalian lang at sa mga bagay na hindi dapat inuuna. Sabi niya, huwag kayong papadaya sa mga urgencies na yan sapagkat hindi lagi yan ang important. The urgent is not always what is important. Verse 16, para lalo pa niyang palinawin ang kanyang sinasabi, and he told them this parable. Isang parable na alam na nating lahat, ating muling balikan. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. Isang napakalinaw na kwento ang ibinahagi ng Panginoon. Isang taong may mga bukid ang kinasihan ng magandang kapalaran at napakarami niyang inani. At sabi niya, ano kaya ang gagawin ko? Sobrang dami kong inani. Anong dapat sanang naisip niya? Bigyan ko naman ng mga kapatid ko. Mamigay naman ako sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, kasi sobrang dami na nitong inani ko, wala nang pagsidlan. At maaaring inubos niya ang napakarami niyang oras sa pagsasaka, pagpaparami ng kanyang mga halaman, pag-aalaga. Naubos na ang oras niya, wala nang natira sa Diyos. Wala nang natira siguro sa pag-ibig sa kapwa. Kaya nga siya ang ginawang halimbawa eh. Hindi naman masamang maraming anihin ha. Pero nakasama sa kanya. Dahil ngayon dapat na may inani na siya, nagbibigay na siya, magpapahinga na siya, at lalo naman magbigay na siya ng oras sa Diyos, hindi. Magiging busy na naman siya. Sabi niya, sa dinami-rami ng inani ko, anong gagawin ko? Kailangan wasakin ko ngayon ang aking mga kamalig, ang aking mga lalagyan, ang aking mga storehouses. Siyempre, oras na naman ang uubusin nun. At papalakihin ko, so gawaan na naman ang mga kamalig. Naging problema ang pagdami ng kanyang inani. At pag natapos ko yon, sabi niya, siguro abutin nyo ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, magkakaroon ako ng oras sa sarili ko. Sasabihin ko ng Aba, you are secure. Magpahinga ka na, magpasarap ka sa buhay, uminom at kumain. Pero sabi ng Panginoon, nakarating na nga hanggang dito yung buhay mo na marami ka ng inani. Ayaw mo pa rin siyang bigyan ng oras. Ayaw mo pa rin bigyan ng oras ang Diyos. Ayaw mo pa rin bigyan ng oras ang kapwa. Tapos, uubos ka na naman ng maraming araw para lang asikasuhin yung mga kayamanan mo. Kung namatay ka na ngayon, di pati ikaw hindi na rin nakinabang. Marami po mga tao ganun eh. Kahit na nabubuhay na sila sa interest of their principal, ayaw pa rin tumigil. Hindi pa rin bigyan ng maraming oras ang Diyos, ang kanilang sarili. Hindi pa rin makapagpahinga. Wala pa rin oras sa asawa, wala pa rin oras sa anak. Ang dami-dami nang naipon, ayaw pa rin tumigil. Sabi ng Panginoong Yesus at sabi ng Diyos sa langit, hangal ka ba? Wala ka nang ginawa kundi mag-ipon. Kung namatay ka na ngayon, hindi mo magagamit yan. Yung asawa mo mag-aasawa ng iba, yung asawa niya ang gagamit niyan, di ba? Bakit hindi ka gumamit ng panahon mo sa tama? Magpahinga ka, kasama rin yon. Maglingkod ka sa Diyos. Wala ka ng excuse para hindi maglingkod kasi secure ka na Yun ngang hindi secure naglilingkod, ikaw pa na meron. Doon na lang napunta ang lahat-lahat. Hindi naman minasama ng Panginoong Hesus ang pag-iimpok, ang pag-ani ng marami, ang pagyaman, pero ang sinabi niya nasa verse 21, this is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Mayaman ka sa tingin ng Forbes magazine. Mayaman ka sa tingin ng society pages. Pero mayaman ka ba sa tingin ng Diyos? Yan ang sabi ni Jesus. Ngayon, kung mayaman ka na sa tingin ng tao, mayaman ka pa sa tingin ng Diyos, yun ang mainam. Pero kung kailangan mo lang pumili, sa tingin ng Diyos o sa tingin ng tao, hindi tayo dapat nalilito.
sapagkat dapat sa Diyos tayo mayaman. So, hindi pinatulan ng Panginoon yung pagtatanong sa Kanya para ayusin niya yung hidwaan ng mga kapatid. Sabi niya, that's not the issue. Who is really secure? Not the one who gets the inheritance. Ikaw man o siya, ang kumuha niyan, mamamatay din kayo. Hindi rin yan magbibigay ng security. Not the one who gets the worldly wealth. Jesus clarified and emphasized his non-involvement in material and financial disputes of people. He was not to mediate, arbitrate, and get involved in such issues. Sabi niya sa John 18:36, "My kingdom is not of this world." Kuminsan, nakakatawa kasi may mga members na mag-uutangan, magsososyo-sosyo, tapos magkakagalit, at heto, sasabihin sa pastor, sabihin niyo po kay Brother Max, bayaran ako. Teka, kaharap ba ako nung nag-utangan kayo? Bakit sinasangkot niyo ako ngayon sa singilan? No? Nandun ba ako nung nag-invest kayo? Tapos ngayon, gusto niyong makialam ako dyan. Kasi sa ganyang mga hidwaan, pastor ka ng lahat. Pag may kinampihan ka, yun mang naniningil o yung ayaw magbayad, may kinampihan ka na. Naapektuhan na yung spiritual ministry mo sa lahat. Kaya dapat hindi ginagawa ng mga members na kolektor, yung mga pastor nila. Taga-ayos sa mga gulo-gulo ng mga magkakapatid. Meron pa minsan, isang ang yamang pamilya, nagkakagulo din sa mga hatian ng mana. Sa akin ba naman dalhin yung issue? At sino naman ako para hati-hatiin yung mana nila? O buti sana kung kaparte ako. Taga-hati ka lang, taga-dasal. No? Sabi, nakakatawa naman itong mga tao. Pero siguro up to a point, pastors can be helpful if both parties are willing, no, to cooperate. Pero kung yung isa pipilitin mo pa, hindi na kasama yan sa gawain ng mga spiritual leaders. Maybe up to a point. The church can mediate, the leaders can, but only up to a point when the integrity of the pulpit will not be compromised. Now, who is really secure? Not the one who owns a lot of things, but those who are rich in God's eyes. Alam na natin yan, pero kailangan maalala yan kasi nalilimutan din natin yan. Kahit ang laki-laki pa ng Bible mo, simba ka pa rin ng simba. Pagka kinakapos ka na, numinipis na yung savings mo, minsan you feel insecure. Pagka nag-aalala ka ng mga bayarin, you feel insecure. Those who are secure are those who will inherit eternal life. Not those who will inherit worldly wealth. Although it helps a little bit up to a point. But true security is knowing that when you die, you will be with God. Why? Because death is the greatest threat to man. May hihigit pa ba na nananakot kundi kamatayan? Bakit ka natatakot pag nawawala ng brake yung kotse mo? Baka ka mamatay. Kung alam mo lang, babangga ka lang, mauuntog ka lang, hindi ka naman siguro matatakot, pero baka mamatay ka. Bakit ka nagpapa-hospital pag hindi ka na makahinga? Kung alam mo naman na sisikip lang yun, pero tuloy pa rin ang buhay mo, papa-hospital ka pa ba? Ayaw mo mamatay, natatakot ka. Bakit natin ayaw mamatay? Kasi may paghuhukom. Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, and after that to face judgment. Sana mamamatay ka lang, na nung namatay ka, para kang kabuti, namatay ka, patay ka na, fertilizer ka na, period. Pero hindi Mamamatay lang yung katawan mo, yung espiritu mo, haharap ngayon sa Diyos. Paano ka? You will face judgment. Kaya ang tao, religious man o hindi, spiritual man o hindi, takot mamatay. Nakatanim sa kanya ang espiritu ng Diyos, kahit hindi siya relihiyoso, na nakakaalam, nakaharap siya sa Diyos. Kaya ayaw na ayaw mamatay ng tao. Minsan nga, 99 na, ayaw pa rin No? Talagang gusto pa rin humaba ang buhay. At kumisan, mananampalataya na yan, pero talagang pinipilit pa rin nating mabuhay. Ayaw pa nating to die is gain. Gusto nating to live is Christ. Bakit? Nakakatakot ang death because it is certain. It is sure. And is followed by judgment. What then is real security? It's not having to die and not having to be judged. Kapatid, pag alam mo yan, na di ka mamamatay,
di ka mahusgahan, wala kang karapatang ma-insecure. Iwan ka man ng asawa mo, mamatay man ang boyfriend mo, masunog man ang bahay mo, maghirap ka man. Bagamat hindi natin gusto yan, pero wala kang karapatang ma-insecure dahil ligtas ka na sa pinakamalaking threat ng buhay, and that is eternal judgment. John 5:24. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Ina-emphasize pa ng Panginoon, sabi niya, sa totoo lang, makinig kayo, I tell you the truth. Sino man ang nakikinig sa akin at naniniwala sa Diyos Ama sa langit na nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. No matter what his religious label, naniniwala ka sa Diyos sa langit, naniniwala ka kay Jesus na kanyang anak at tagapagligtas, you will not be condemned. Sabi mo, paano yun? May kasalanan ako. Ang kasalanan natin, pag nananalig tayo kay Jesus, nagpaligtas tayo kay Jesus, is charged to the cross. Kaya nga siya nagbayad para bayaran ang utang natin. Kaya wala ka ng utang. Kaya nga siya namatay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya siya bumangon mula sa kamatayan para ipakita kung anong mangyayari sa bawat isang nananalig. Nababangon, hindi ang katawan, kundi ang espiritu. At naka-past tense na mga kapatid, you have crossed over from death to life. Buhay ka ngayon, kaya pagkabigla kang sumakabilang buhay, hindi, ay namatay na pala si sister. Hindi ka namamatay, yung katawan mo lang. Kumbaga sa damit mo na inilagay mo sa maleta, ganun din yung katawan mo, inilagay lang sa ataol, inilibing, pero hindi ikaw yun. Damit lang yun ang espiritu mo. Yung iba pa nakakatakot, paano yan? Claustrophobic po ako. Ano kaya ang magandang ataol? Yung transparent. Ano kaya dapat nicho, huwag sa ilalim ng lupa para madaling lumabas. Hindi na ikaw yun eh. You have crossed over from death to life. Kaya mga day by day staff, workers, pastors, pag mayroong sumakabilang buhay, sabi, ay, si sister ganun, gumraduate. Yan ang tawag natin yung graduation, na-promote ka. Mula dito sa buhay na ito, pumunta ka doon sa kabilang buhay. Hindi namatay, walang namamatay na anak ng Diyos. That should make you very secure. Bagamat ito lang kasi ang buhay na kilala natin, kaya talagang ayaw natin bitawan. Pero pag bumitaw ka na, nando ka na sa kabila, sabi mo, bakit nga ba ang tagal-tagal kong ayaw pumayag? Eh, higit lalo naman palang masarap to be absent in the body, but present in the Lord. Pero hindi natin minamasama na gusto nyo ang buhay. Gusto ko rin. Dahil, isinulat din sa ating puso ng Diyos na mahalin ang buhay kasi siyang nagbigay nito. Pero kung matatapos na, edi tapos. Gumraduate, edi march. Graduate. Malulungkot tayo sandali, but let go. Because people of God go back to God. Romans 8:1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na. Wala nang uusig sa'yo. Hindi bang isa pang nakakatakot bukod sa mamatay, yung mabisto ka sa mga kasalanan mo? Mahusgahan ka ng kapwa? Makulong ka kaya? O kaya mawala yung favor na tingin sa'yo dahil na-condemn ka? Pero sabi ko na kay Jesus ka na, in the eyes of heaven, there will be no more condemnation. Napakasarap nun na alam mong di ka na uusigin pa. 1 Corinthians 15:55, nasabi tuloy, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Kung ang pinaka-nakakatakot na sa buhay ay yung mamatay at hindi na rin yung nakakatakot, ano pa ngayon ang nakaka-insecure na natira? Dapat lahat maliliit na lang, hindi minamalaki. It is true, we feel insecure about some things. We feel insecure about losing loved ones and things. We feel insecure about our finances. Hindi natin aalisin yun dahil tao tayo. Nangyayari yun. Pero hindi dapat malakihin. Hindi dapat patagalin. Tulad ng sabi ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your heads, but you can stop them from nesting in your hair. So hindi mo rin mapipigil na dinadapuan ka ng mga insecurities, mga pag-iisip, pero hindi dapat patagalin. Kasi hindi bagay sa mga nananalig sa Diyos. Itinataboy agad yan ng panalangin, itinataboy ng pasalamat sa Diyos when you sit down and count your blessings and think about eternal life. All of these insecurities will just be tiny dots in an otherwise long, happy, endless line. Dapat meron kang sense of proportion of what eternity is.
Real wealth, according to Jesus, is what is stored up in heaven. Yun ang tunay. Real wealth is what is to be enjoyed in eternity. Sometimes deposit ka ng deposit sa bangkong fly by night, biglang nagsara, nandun lahat ang pera mo, kaya ito ka ngayon, hinahanap mo si Crispin at Basilio. Nagbumili ka ng insurance, kung ano-ano na yung pala tumakbo uli. Ito ngayon, yung pera mo nawala. Pero pag doon ka nagdeposito sa langit, walang takbuhan, walang mawawala, kasi Diyos ang nag-iingat. That's why you feel secure. Nakaka-insecure syempre na ini-invest mo lahat ng pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. Kaya nanay mo yun, o asawa, o anak. Kasi mamamatay yun, mawawala. Minsan iniiwan ka dahil ayaw na sa'yo. Kuminsan naman, gustong-gusto sa'yo pero namatay. Ano magagawa mo? Kaya pati pag-ibig, Diyos dapat ang unang iniibig, yung number 1. Para yung mga number 2, number 3 sa buhay natin na mahal natin, mawala man o dumating, there is a number 1 that keeps you steady, and that is the love of God. Kaya napakahirap yung tao, ina-idolize mo, inilalagay mo above God. Kaya ang sabi sa Bible, love God above all. Above all. You know why? Because God knows that He will never leave us. He will never depart from us. That's why He wants to be number 1 in our lives for our own sake, so that we will feel secure. But what will happen pag ginawa mong number 1 tao? Kakabaka-baka. Pagka tumitingin-tingin na sa sex yung asawa mo, tumatahip ng dibdib mo. O kaya yung asawa mong babae nagtatrabaho abroad, biglang dumalang na ng dumalang ang pag-text sa'yo, kinakabahan ka na. Siyempre, kahit ka naman nasa Panginoon, nervous ka rin. Pero iba yung number 1 sa'yo, Diyos. Hindi ka sobrang nakaasa sa kapwa mo para ka sumaya. Dumating siya, bonus. Wala siya, meron ka nung minimum, God's love. And that minimum is a lot. That's why yung priority sa Panginoon, dapat inuulit-ulit natin sa ating sarili yan. Kasi pati mga mananampalataya, nalilimot yan, nahihibang pag na-in love, nahihibang pag nagtrabaho. Nung wala pang trabaho, naglilingkod sa Diyos. Nung nagkatrabaho, talagang tinalikuran na lahat-lahat. Nung hindi pa napopromote, mabuti may ministry. Nung napromote, nawala na. Padala na lang ng padala ng cheque. Hindi ganun yun Hinahanap ng Panginoon, personal na paglilingkod mo. Hindi ba kaya ng Diyos magpadala ng check niya rin? Pero bakit si Jesus hindi nagpadala ng proxy? Siya yung namatay sa krus. Dahil gusto niya personal. Dapat naman may personal tayong paglilingkod. Kahit gano'n ka pa, ka-successful o kalaking tao. Luke 18:22. When Jesus heard this, He said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Sino yung kausap niya? Isang rich, young ruler. Sabi niya, anong dapat kong gawin para mapasama sa inyong Jesus movement? Anong dapat kong gawin para pagharian ako ng Diyos at mapunta ako sa langit? Sabi ng Panginoon, sundin mo lahat ang utos. Alam mo yun. Sinunod ko na pong lahat. Sabi niya, "Pwes, isa lang kulang sa'yo. May isa ka pang Diyos Pera. Pamigay mo lahat. Patunayan mo na gusto mong sumunod sa akin. Pag naipamigay mo na, halika, join us." Umalis yung taong yun na malungkot. Kasi ang yaman niya Hindi niya nabitawan yung kayamanan niya. Siguro 30, 40, 50 years later, namatay siya. At kung hindi siya nagbagong loob, na-judge siya. Ano ngayon yung kayamanan niya ngayon? 2,000 plus years na yung lumipas. Habang panahon niyang pagsisisihan yung mali niyang desisyon. Ngayon, hindi naman pinapamigay ng Diyos sa lahat ng mayaman yung kayamanan nila bago sila maging mananampalataya. Ito lang kasing taong to may particular problem. Mas mahal niya yung pera kaysa sa Diyos. So, hindi siya talaga pwede sumunod. Kaya, yun ang ipinapag-give up sa kanya. Kung minsan naman, ang ipapag-give up sa'yo, yung kirida mo. Kasi yun ang mas mahal mo kaysa asawa mo, kaysa sa Diyos. Kaya yun ang hihingin sa'yo ng Diyos na ibigay mo sa kanya. Bakit si Isaac hiningi kay Abraham? Siguro sa tagal na nag-aantay si Abraham ng kanyang anak sa kanyang tunay na asawa, nung dumating yung anak, maaaring naagaw na nung anak na yun ang pansin ni Abraham. Maaaring wala nang minahal at pinansin kundi si anak. Kaya sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang anak mo. Kasi ang Diyos will tolerate no rivals in our lives. Sabi niya, I am a jealous God. Kailangan mo ako mahalin.
Kaya pati si Abraham, na patriarch ng ating pananalig, sinubok. At salamat naman, pumasa. Hindi siya nagatubili na patunayan sa Diyos kahit anak niya, ibibigay niya para sundin ng Diyos. Ngayon, kung si kumari lang yung i-give up mo, huwag ka na mag-isip-isip. Hindi na pinag-iisipan yan. Diba? Kung ibibigay mo lang yung oras mo sa Diyos, ibibigay mo lang yung bisyo mo sa Diyos, kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan alam mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. So, Jesus wanted, and you see in this teaching, sabi niya, ipamigay mo sa mahihirap. Kasi, ang ministry ng Panginoon, hindi lang para magpagaling na may sakit. Hindi lang para papuntahin ka sa langit. Gusto rin ng Diyos magkaroon ng a better distribution of wealth. Noong panahon niya, tulad din sa panahon natin ngayon, konting tao ang sobrang yaman at maraming tao ang sobrang hirap. Gusto rin yun i-address ng Panginoon. But Jesus did not teach the poor to rebel against the rich, to revolt in a bloody uprising, but Jesus taught the rich to give to the poor. Kaya ganyan na itinuturo niya. Hindi niya sinabi sa mga slaves, lagutin yung tanikalan nyo at labanan yung amo nyo. Hindi niya sinabi yon. Hindi rin sinabi ng mga disciples. Hindi niya sinabi maghimagsik kayo at baguhin ang mundo. Hindi. Gusto nilang baguhin ang mundo sa pagtuturo sa mayayaman, magbigay kayo, mag-share kayo, para hindi magkaroon ng madugong pag-aagawan, sapagkat sobra-sobra naman ang nasa sa inyo. The church today, the Church of Jesus Christ, must do the same. The church must not only be interested to have rich members so that they will have a big collection and a glamorous name. Well, you love the spirit of the poor and the rich, but the church must teach the rich to give, not only to the church, but to the poor. Hindi lamang sa church ka lagay ng lagay, masaya ka na dahil nag-tithe ka. Kailangan ituro, marami kang tinatangkilik sa buhay, tumangkilik ka na mahihirap. Pag-aralin mo yung anak ng labandera mo, pag-aralin mo anak ng yung driver para mahango yung lahi nila sa hirap. Ang sarap-sarap bigyan ng mga Pilipino kasi hindi niya sinosolo. Isang anak, magpapaaral ang kapatid, magpapagamot ng magulang. Kaya sabi sa mayayaman, share what you have. At kung hindi mo marating yung mahihirap sa malalayong mga pulo, yung driver mo, yung maid mo, bigyan mo ng sobra. Bigyan mo ng pagkakataon, magpaaral ka ng anak para malutas ang hirap. Yan ang solusyon ng Panginoon eh. Tinalaglo sa Pilipinas, only 1/4 of Filipinos are truly poor. The other 1/4 is medyo poor. Now, the other 1/4 have more than what they need. Yung 1/4 na ito, magpaaral lang ng isa doon sa kabilang 1/4. Solve na yung kabilang 1/4. Eh yung mayayaman pa, magpaaral lang ng dalawa doon sa sobrang hirap, masasolve ang problema natin. Sharing is what is important. Not having. Kaya sabi ng kapatid, turuan nyo nga kami yung kapatid ko na maghati kami. Sabi, hindi yan ang issue. Ang issue una, kaligtasan. Pangalawa, kailangan may pag-iibigan. Tamang paghahatian, hindi paglalamangan. It is important. Hindi nagpapakyut yung church mo to attract the rich. Kailangan mag-marketing. Ano yan? Titinda ka ng produkto. Magtitinda ka. Ano ba yung church nyo? A, O, B, O, C. Ano yan? Advertisement. Walang ganyan-ganyan sa Panginoon. Mayamat mahirap. Pag Panginoon ang sinasamba, kailangan sama-sama. At ang sabi niya sa Luke 12:33, sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. Sabi, gusto nyo na meron kayong pitakang hindi nauubusan ng laman, gawin nyo yung pitaka nyo langit. Gusto nyo yung tunay na hindi maubos-ubos ang withdrawal, doon kayo mag-deposit sa langit. Sure kayo. Eternal wealth means savings in heaven. That is security. Hindi yung pang material lamang. Hebrews 10:34. You sympathize with those who